Yan, sa mga nagtatanong po, bakit di po nanguha ng mansanas at kabuti. Lakas po ang ulan po ngayon. Baka next few days, papunta po tayo sa gubat. At yung mga mansanas na po, pulang-pula na po. Sana mapuntahan natin. Sana tumigil na rin ang mga pag-ulan. Magandang araw po mga kababayan. Ayan, welcome po sa Pinilang Alakbay. Pagsasalayan po natin ngayon ay sinangkutsang adobo chicken wings. Yan, marami pong bawang. Meron po tayong kinamas sa sarsa ng adobo na buhaghag na kanin, patis na may sili, at tinolang boneless na manok na may itagat. Tara, samahan po muna ninyo akong mag-prepare. Simple lang po natin ang pag-adobo. Yan. Ito po gusto ko sa adobong manok, yung chicken wings. Kasi ito po yung mabutong parte, mas malasa. Iprito ko po muna yung manok. Hindi po muna ako gagamit ng asin para hindi po mag-shrink. O shrink. Shrink pala is past tense, shrink is past tense. Yes, I got it. Para hindi po umurong basta-basta. Kasi pag ilalagyan po natin asin po yan, mag-release po yun ng maraming liquid para mas maganda po yung pag-prito. Wag po muna tayo maglagay ng asin. Diba? Medium heat lang po para hindi masunog yung inyong manok, di ba? Napakaganda po ng pagkakaparito. Hindi po siya umurong at buong buo. Pag mamurong ako talaga minsan na-enhance. Ayan, hindi naman po natin na-overfry do. Masyadong iprito po yung ating manok. Just hold on. Bang klase nagluluto lagi ni hold on. Walang po ako ng tubig. Maglalagay po tayo ngayon ng bawang. Siyempre, ang adobo naman po, kanya-kanya po tayo ng mga versions, maraming versions, diba? Yung iba sa adobo, naglalagay ng luya. So, depende po talaga sa inyong preference. Pero ang gusto po gagawin ko lang, yung traditional na adobo, yung simple, yung malasa. Kapag sinabing yung pag kumain kayo kahit sa masasabihin, ay, Pinoy adobo to, 100%. You know, hindi ko na po masyadong i-golden brown po yung bawang. Kaya po tayo ng kalahating tasang tubig. Iba naglalagay ng asukal. For the sake of authenticity, I'm not going to add sugar. Hindi po maglalagay ng asukal. Galing na accent ko doon Parang hindi ko inubita. Lalagay po ko ng konting toyo. Huwag niyo po munang dadamihan yung toyo. Kasi dito po sa Finland, eto hindi lang naman po lalantak po nito. Nagbibigay ko sa mga kaibigan ko. Kasi bukas, meron po akong meeting, may plastikan ako. So magdadala ko ng ibang ulam sa mga kaibigan ko. Dadaan po. Okay, kape. And then I'm going to add a little bit of salt. Huwag niyo rin po masyadong dadamihan. Para pag tinikman nyo mamaya, hindi maalat, di ba? So, itong paminta, gusto ko po sa adobo talaga, nalalasahan po yung paminta. Then, haluin po natin ang mabilisan. At takpan po natin. Set po natin sa medium-low heat ang kalan. Ayan, kulang-kulaan na po. Yung maingin na kumukulo, itlog po yun para sa tinola. So, diba? Lalagyan na po tayo ng suka. Pero bago tayo maglagay ng suka, let's just give a quick stir. Bigyan po natin ng mabilis ang paghalo. Sorry, nagpa-practice lang po ako mag-English. Kasi meron po akong interview sa isang alam nyo na, hindi nga pala alam. Okay, lalo na ako sa sarili ko. Basta po, practice po kami ng accent. Kaya na po tayo ng suka. And then, laurel. Idikit po natin sa sarasa para yung flavor ay kumalat. So, hintayin lang po natin kumuluto. Tandaan po ninyo, huwag nyo pong hahaluin kapag naglagay po kayo ng suka kasi yung paklang lasa, yung tartness, hindi po masarap po yun. Hayaan nyo pong maluto po yung suka bago po kayo maghalo.
At habang tumataas po yung bill ko sa kuryente sa pagluto ng adobo, dahil po medyo pinatutuyo. Sana po natin lutuin ang napakasimpleng chicken tinola. Lagyan lang po tayo ng konting mantika. Iba po pag nagtitinola, pinakukuluan po yung ayaw ng may mantika. Pero gusto ko po siyempre yung ginigisa, yung nakasanayan natin. Golden brown ko po. Iba po hindi golden brown ng tinola. Ang tinola. Ang bawang. Ito ng golden brown. Ayan. Slightly golden sunog. Lagyan po tayo ng pulang sibuyas. Mas gusto ko po ang pulang sibuyas kasi mas malasa. Lalagyan na rin po ako ng luya. Ito po kasi matagal na po na sa lalagyan. Kung medyo kumulon to, sayang naman, di ba? Buo na natin ilagay. Napakamahal pa naman ng mga bilihin. Pagkatapos po natin mahirapang igisa ang bawang, sibuyas at luya sa maliit na kaldero, lagyan na po natin ng boneless chicken. Lagay po tayo ng konting asin. Depende naman po sa inyo kung ganong kaalat ang gusto po ninyo. Paminta. Patis. Ako po kasi gusto ko ginigisa muna sa pampalasa para mas malasa po yung manok. At haluin po natin mabuti. At maglagay po tayo ng maligamgam o malamig na tubig kasi pag mainit na tubig ang nilagay nyo po agad, naku, hindi po magre-release ng maayos na flavor yung ating manok. Pag malamig, makokontrol yung pagluluto. So pag kumulo, magre-release ng dahan-dahan ng masarap na flavor. Di ba? Ayan po mga kababayan, di ba? Natuyan na po yung ating adobo at panalo sa lambot. Okay na po sa aking lasa. Ito yung gusto ko, yung hindi po masyadong tuyong-tuyo. Wow, panalo. Ayan po, nagdagdag ako ng sili. Hindi po ito panigang. Yung spiciness po niya, parang bagay na bagay sa tinola. Siyempre sa iba naglalagay ng siling panigang sa tinola, iba hindi. But mas masarap siyempre dahon malunggay. Di ba? O ano ba yun? Yung ligaw na dahon, ligaw na spinach, nakalimutan ko na. Lagyan na po natin itong nilaga nating itlog. Pwede rin po kayo magtinola ng itlog kung gusto po ninyo. Tapos meron kayong chicken cubes o buto-buto ng manok, diba? Para may protein, lalo na sa mga bata. Mas tipid pa. At maglalagay po ako ng chives o murang sibuyas. Yung pino o spring onion na maninipis. Napakasimple lang po nitong tinola po na to. Kasi siyempre, yung availability po ng mga gulay dito, hindi lahat mabibili. Kaya diskarte po sa lasa. Pero yung po may iba po yung lasa, kahit may kulang na gulay, gusto ko ma-achieve yung lasa ng tinola. Ako po. Ayan, ready na po yan. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat naman po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago pa tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa biyayang binigay niyo po sa ibibigay na ibigay sa araw po na ito. Naway bawat isa po iligtas, lalo na po yung kanilang mga mahal po sa buhay. Kaya na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat. Sana na Jesus, amin. Sana po natin na ito. Dali lang ba? Papalitan ko yung pwesto. Itong, hindi. Saan ko lang ng bagay atong tinola para maganda laban natin. Yan. Tang na ako, gugutom na. Inumin po natin ngayon ay 100% orange juice according sa packaging.
Ang problema lang dito, medyo mahirap buksan. Yun. Nadali ko rin. Minsan sumasabog sa mukha ko eh. Pakasarap. Ang adobo. Kita niyo po, napakaraming bawang nakadikit sa manok. Kaya po yung style pagluto ko ng adobo. Gawa tayong adobo sa tinola. Siyempre, boneless chicken. Alam niyo po yung pakiramdam na unang subo ng kanin. So maghapon ba, nagaling kayo sa trabaho o eskwelahan o saan man. Pakasarap po, no? Ito gusto ko hindi nagsasacrifice ng lasa ng tinola. Kahit wala papaya o sayote.
Sa mga bata, pag nagluluto ko tinola ko, ayaw nila luya. Lakihan po na yung hiwa para hindi po nila makain. Slice nyo ng maninipis na malalaki. Basta lasa pa po yun sa tinola. Kasi di ba, kasi ginagawa pa na pinang-pino. Yung mga bata po kasi ayaw, di ba? Pag nagluluto po talaga, gusto ko na-achieve ko yung lasa talaga ng Filipino taste. Ayoko po na may mga yung may fusion na may ibang lasa. Gusto ko yung authentic na taste na lasa. Naparami lagi ko kanina ng sili dun sa manok. Napasat talaga na adobo. Sarap itong rose juice na ito. May siyang
mayroon siyang konting ba tawag doon? Yung parte ng orange yun sa loob yung malambot. Hindi ko naranasan asukal. Yung natural taste lang naranasan. Wala, pakasarap. Bagong brand. I'm impressed. Yung English po, di ba? Naririnig ko naman po, pag nag-English yung may accent. Talagang tumatawa kayo, kinikilig kayo. Tigari. Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na lang po sa araw po na ito. Naway bawat isa po ay makapagpahinga o makakapagpahinga po ng maayos at matiwasay. Naway bawat isa po ay hindi mo makalimot sa pagpapasalamat po sa inyo, pagising, pagtulog, at kahit ano po ang kanilang pinagdaraanan po ngayon. Pakigabay po yung mga may pinagdadaanan na physical, spiritual, mental, at emotional po. Naway kumbalin po sila maibsan at mawala po ang kanilang mga nararamdaman. Kayo na po bahala po sa kanila at sa aming lahat. Sa aming pong lahat, sinusukuran po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Para po, maraming salamat naman sa inyo oras nila sa pinilangalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God blessing at po lagi magandang araw. Laban na!